Game 1 ng NBA Finals sa pagitan ng Dallas Mavericks at ang Boston Celtics. Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Pero kung bago ka pa lang po sa aking channel, pwede po bang mag-subscribe ka kung nagustuhan mo yung aking video? Kung hindi naman po pa-like na lang po, maraming salamat mga maka-full court. Nagbabalik nga si Kristaps Porzingis sa Celtics, subalit off the bench muna nga siya. First 10 attempts ang Celtics, 7 ang galing sa 3 points. Full court pressure din kay Luka ang pinapakita ni Jaylen Brown, subalit kahit 3 na nga ang tumatao sa kanya, ay nagawa pa din niya na maipasok ang tira. Si Kyrie Irving naman, bawat hawak niya nga ng bola ay malakas na boo ang naririnig niya mula sa Celtics fans. Ganun pa man ay instant impact nga si Kristaps Porzingis. Mapa-open sa odepensa yan, nagtala siya ng 11 points and 3 blocks in 6 minutes at bumuo ng 17-point lead ang Celtics sa dulo ng first quarter. 37-20 ang score. Isang European nga nagdomina sa first quarter at hindi ito si Luka Doncic mga maka-full court. Sa second quarter naman ay nang poster na nga si Jaylen Brown at mainit pa rin si Kristaps Porzingis. Tinatambakan nga talaga ng Celtics ang Mavs. Reminisan ka ito ng Game 1 ng Mavs kontra sa Clippers at OKC kung saan tinambakan din sila ng 20-point lead o mahigit pa noong first half. Nagtapos ang first half, 63-42 ang score. 21-point lead ba sa Celtics? 18 points si Porzingis at 17 points si Luka Doncic to lead their team. Ang key stat ay 44 field goal attempts ang Celtics. 27 dito ang anggaling sa 3 points kung saan 11 ang naipasok nila. Si Gafford 4 points pa lamang at si Lively 0 points, combined 3 rebounds and 0 alley-hoop pa para sa Dallas na naging malaking tulong sa kanila sa mga nangunang series. Sa 3RD quarter naman ang biggest lead ng Celtics sa 29 points ay inibaba na sa single digits na naging mainit na si Luka Doncic at makikita mo sa mukha niya na talaga nakalock-in na siya. Ngunit matapos ang timeout ay sumagot ng 17-0 run ng Celtics sa pangunguna ni Jaylen Brown at Kristaps Porzingis at sa fourth quarter nga ay nagpatuloy lamang ito at nahihirapan na ang Dallas na maibaba ang kalamangan ng Celtics kaya sa huli ay gumawa ng double digits ang lahat sa Super 6 ng Celtics at nakuha nila ang dominant Twins sa Game 1. Isama na din natin sa update na ito na mukhang matindi nga ang palitan ng balita ni Rog ng ESPN at Shams and the Athletic. Ang dalawang top newsbreakers sa mundo ng NBA for the first time in a very long time ay nagkaroon nga ng magkaibang balita. Noong isang araw nga ay binanggit pa lamang ni Shams na wala ng iba na tinititignan na coach ang Lakers bagko, si JJ Redick. Nabanggit din nila na gumagawa na ito ng mga tawag upang ibuo ang kanyang coaching staff na kinabibilangan umano nila James Borrego, Scott Brooks at Rajon Rondo. At kagabi naman ay nilabas nga ni Woj ang balita na ang Lakers ay nakafocus na kay Dan Hurley, ang back-to-back National College Champion coach sa Amerika mula sa UConn o University of Connecticut. So kung sino man nga ang totoo o at least tama ang balita na nasagap ay malaki nga ang pinagkaiba ng dalawang top coaching candidates ng Lakers. Si Dan Hurley nga isang batikan at eksperyensadong player at coach, habang si Redick naman ay as a player lamang eksperyensado at first time nang mag-coach kung sakali. Posibleng tama din naman si Shams kay Redick noon at sadyan nagkaroon lang nga ng pagbabago ng desisyon ng Lakers organization. So makikita nga natin yan sa mga susunod na araw. At ang alam natin sa ngayon ay parehong gusto ni LeBron ang dalawang top head coach candidates ng Lakers. Kung kayo po tatanungin, ano po ba masasabi niyo tungkol dito? Pakikomento na lang po sa ibaba at babasahin ko po yan. Maraming salamat po.